along this winding road to the old familiar markers of the mercies I have known. I know it may sound simple, but it's more than a cliche. There's no better way to tell you than to say God's been good in my life. I feel blessed beyond my wildest dreams when I go to sleep each night. Though I've had my share of hard times, I wouldn't change them if I could, 'cause through it all, God's been good. Times replay and I can see that I've cried some bitter tears, but I felt His arms around me as I faced my greatest fears. I've had more gains than losses, and I've known more joy than hurt, as your grace rolled down upon me undeserved. For God's been good. Okay, magandang gabi po sa ating lahat. Muli tayong nagla-live para po sa ating our daily words of encouragement. Tayo po ay manalangin as before we read our text this evening. Kilang Diyos, salamat muli sa ginawa niyo sa maghapon, sa pag-iingat, sa paggabay. Thank you rin po sa pagkakataon na ito na mag-aaral muli kami ng inyong salita. Kalooban niyo po kami muli ng pangunawa. Meron kayong mapulot na prinsipyo para sa aming pong pamilya at paglilingkod sa inyo. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Dito po sa Luke chapter 7 na po tayo, verses 1 to 10, the Bible says, "Now when he had ended all his sayings in the audience of the people, he entered in Capernaum, and a certain centurion servant who was dear unto him was sick and ready to die." Verse 3, "And when he had heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come to heal his servant." So, pinakausapan nilang Panginoon para pumunta at pagalingin itong kanyang servant. Verse number 4, "And when they came to Jesus, they besought him instantly, saying that he was worthy for whom we should do this, for he loveth our nation." Yan po ang napakagandang katangian din po ng servant na ito Mahal niya ang kanyang bansa. And he had built us a synagogue. Paano niya minahal ang kanyang bansa? Nagtayo po siya ng kanyang synagogue. Okay, diyan po pinag-aaralan ang salita ng Diyos sa synagogue. Ano po? And dahil alam niya na kung walang salita ng Diyos sa bansa na yan, ay hindi po pagpapalain ng Panginoon yung bansa na yan. Okay? Alright, so verse number 6. "Then Jesus went with them, and when he was now not far from the house," hindi pa po sila nakakalayo, "the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy that thou shouldest enter under my roof." Bakit my roof? Kasi doon po sila dumadaan. May ganyan pong bahay sa mga ancient na tahanan o sa taas po ng kanilang roof ay dinadaanan. Kung maalala niyo po yung 4 na magkakaibigan, di ba? Dinaan po sa tuktok ng bahay yung kanilang kaibigan to heal by the Lord Jesus Christ. In verse 7, "Wherefore, neither thought I myself it worthy to come unto thee, but say in a word." Yan po ang pamagat natin, "and my servant shall be healed." So sabihin mo lang, Panginoon, kahit hindi ka na pumunta sa bahay, sabi niya, just say a word, and my servant shall be healed. Past tense. So sa kanyang isip, alam niya na gagaling ang kanyang servant, sabihin niya lang sa salita kahit hindi na siya pumunta sa kanyang tahanan. Ito po ang napakaganda rin po dito. Verse 8, "For I also am a man set under authority." Sabi niya kasi centurion nga siya. May mga tao sa kanyang ilalim na inuutusan niya. The Bible says, "Having under me soldiers, and I say unto the one, Go, and he goeth, and to the another, Come, and he cometh, and to my servant, Do this, and he doeth it." Kasi nga may authority siya Alright? Kaya kahit anong sabihin niya, ginagawa.
Kaya sabi niya sa Panginoon, say a word, and my servant shall be healed. Alright? And verse 9, when Jesus heard these things, he marveled at him. Nung narinig ng Panginoong Jesucristo yun, ay nagmarvel siya, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, sabi ng Panginoon sa kanila, I have not found so great faith, no, not in Israel. Di pa ako nakakita ng great faith katulad nito. Diba? Ano yung faith na yan? Sabihin mo lang, Panginoon, gagaling na ito kahit hindi ka na pumunta sa bahay. Sabihin mo lang, salita ng Diyos, kapatid. Ang kailangan lang po talaga ng tao. Okay? So the difference is the Word of God talaga. Kung gaano natin pinapanampalatayanan ang salita ng Diyos. Sana po hindi lang po tayo nanampalataya sa Panginoon sa kaligtasan ng ating kaluluwa, kundi manampalataya rin po tayo sa Kanya para sa ating pong buhay, mga kapatid. Okay? So, verse 10, and they that were sent, returning to the house, found the servant whole. O, tignan niyo po. At nung sinabi lang ng Panginoon yung salita, gumaling siya, kahit hindi na tumulong ang Panginoon. At nung umuwi po itong mga servant na ito, ay yung may sakit po na servant ay gumaling. Found the servant whole that had been sick, sabi ng Biblia. Of course, yung authority po dyan, potentate, delegated influence, power, jurisdiction, yan pong meaning yan. Yung marvel po dito ay to wonder, by implication, admire. So, kumbaga, ang Panginoon, na-admire niya po yung pananampalataya ng centurion na yan para sabihin lang ang salita, just say a word and my servant shall be healed. Siguradong sigurado siya. Diba? Kaya nga nag-marvel ang Panginoon, nag-admire siya. Kaya sabi niya, ang admonition niya sa mga followers niya, wala pa akong nakitang ganitong pananampalata kahit isa, no, not in Israel. Diba? At dahil sa pananampalataya ng centurion na ito, ay gumaling ang kanyang servant, mga kapatid. Sorry. So, Jesus heals a Roman centurion's dying servant in Capernaum without visiting the house, marveling at the officer's immense faith and humanity. So, number 1 po, a centurion servant who was dear unto him was sick and ready to die. Ito pong servant niya na malapit sa kanya ay may sakit at malapit nang mamatay. Pero alam nila na ang Panginoon kaya siyang pagalingin. Kaya they send a servant to come to Jesus upang pagilingin niya. Di ba? Mamamatay na. So later, when he heard of Jesus, he sent unto him the elders of the Jews, beseeching him that he would come to heal his servant. Nung narinig nila ang Panginoon, na nandyan lang ka sa paligid, alright? Nagpadala sila ng elders of the Jews, sabi ng Bible, para pagilingin. And later be, when they came to Jesus, they besought him instantly. Sinabi agad nila yung kanilang sadya. Diba? Panginoon, pagalingin niyo po itong servant na malapit ng mamatay. Sa kadahilanan, sabi niya, letter C, for he loved our nation and built us a synagogue. Okay? So, alam niyo po, pinagaling nga po ng Panginoon ito. Sa kadahilanan, una, pananampalataya ng centurion, yung centurion na yan, at of course, dito rin po sa attitude ng sick na ito, na mahal niya ang kanyang bayan at nag-build pa siya ng synagogue para makapakinig ng salita ng Diyos ang kanyang mga kababayan. Diba? So kaya nga, syempre, alam ng Panginoon yung ganyang klaseng pananampalataya at pag-ibig sa kanyang bayan at pananampalataya ng centurion, kaya sa madaling sabi po, ay naawa siya at pinagaling niya. Diba? So wala pong imposible sa Panginoon, kaya niya pong magpagaling kahit anong sakit na meron po tayo. Hindi lang po physical, kahit spiritual sickness pa po yan. Kung magagalitin ka, may bitterness ka, at high blood ka, di ba? So kayang pagalingin po niyan ng ating Panginoon. Maniwala lang sa kanyang salita. And then number 2, Jesus went with them. So sumama ang Panginoon sa kanila. Pero nung hindi pa siya nakakalayo, ay papalapit pa lang siya dun sa bahay,
Meron nang pinadala sa kanyang servant, huwag ka nang pumunta, Panginoon, sabihin mo na. So, letter A, when he was now not far from the house, the centurion sent friends to him, saying unto him, Lord, trouble not thyself, for I am not worthy that thou shouldest enter unto my roof. Okay na, Panginoon. Letter B, wherefore neither thought I myself worthy to come unto thee, sabi niya, but I say unto the word, say a word, my servant shall be healed. Di kasi ako worthy, Panginoon, na pumunta ka sa bahay ko. Oo. Kumbaga, huwag mo na akong pag-aksayan ng oras, Panginoon. Wala naman akong, kumbaga, okay lang naman ako. At hindi ako worthy, pumunta ka sa akin. Di ba? Sabihin mo na lang. Ayun. Kasi ako rin, Panginoon, sabi niya, letter C, for I am also man set under authority, having under me soldiers, and I say unto them, one go and he goeth, another come and he cometh, and to my servant do this and he do it. So, natuwa po ang Panginoon dyan, mga kapatid, sa sagot niya na yan. Kaya letter D, sabi ko dyan, when Jesus heard these things, he marveled at him, and turned him about, and said unto the people that followed him, I say unto you, I have not found so great faith, no what not in Israel. And then, letter E, they that were sent returning to the house found the servant whole and had been sick. So, napakaganda po, di ba? In our summary po dito, mga kapatid, na gusto kong sabihin sa atin, ay dahil sa pananampalataya ng centurion na ito, hindi mo na kailangan pumunta, Panginoon. Sabihin mo lang, say a word, yan po ang pamagat natin, and my servant shall be healed. So, pananampalataya sa kanyang salita. Di ba? Manampalataya po tayo sa kanyang sinasabi at gagaling po tayo whether it be physical or spiritual. Mga kapatid na ating sakit. Sa ating pong principles of the day ngayong gabi, sabi ko dyan, God's word is enough to work for our healing. So, sapat po ang kanyang salita. His word is enough to work for our healing. Number 2, when God says it, then it settles it. When God says it, sinabi ng Diyos, then it settles it. Alright? So, hindi mo na kinakailangan pa ng kung ano-ano dyan na solusyon. Ang solusyon na mismo ang kanyang salita. When God said it, that settles it. Absolute po ang kanyang salita. Huwag pagdudaan, di ba? Sa anumang bagay yan. When it comes to salvation, it's by faith. It settles it. When it comes to our marriage, diba, sa tahanan, na nakikita lang po yung pag-ibig ng Panginoon dyan. Husband, love your wives. Wives, submit to your husband. Children, obey your parents. Parents, admonish your children. When God said it, that settles it. Hindi naman po kailangan ng divorce sa pamilya. No? At hindi naman po solusyon ng maghiwalay. Mas mag-create pa ng another problem. At lalala pa yan, kapatid. Maraming naapektuhan dyan. Kaya hanggat kayang solusyonan, mag-usap. Why? Because when God said it, that settles it. What God hath joined together, sabi ng Bible, let no man put asunder. Even the law of the land. Diba? Oo. And number 3, believing for what you are asking is receiving God's healing. Oo. So, believing for what you are asking is receiving God's healing. Mga kapatid. Tayo manalangin, dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Katulad nga po ng centurion na ito, matindi ang kanyang pananampalataya, great faith. At kaya nga po na-heal ang kanyang servant. At itong servant naman na ito, he loved his nation and he built synagogue para makapakinig ng salita ng Diyos ang kanyang kababayan. Because of that, ay nagtugma po ang healing sa kanyang buhay. Nagumaling po siya. Kaya Panginoon, pagpalain niyo po itong mga salita niyo sa aming buhay. Kailangan po namin ng physical and spiritual healing all the time. Dahil po kami ay tao na nagkakamali, nagkukulang. Pero kailangan po namin ng inyong salita upang sa ganun, Panginoon, ay mag-heal sa amin upang mas maging productive po kami at ma-accomplish ang purpose ninyo sa aming buhay. Bless you po lahat ng nakikinig sa gabing ito. Ito po ang aking dalangin sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. So yan po ang ating daily words of encouragement. God bless you po. At see you on the next episode of our daily words of encouragement tomorrow. God bless you po.